Cancer, hi, welcome to Mr. Queen PH. At titingnan natin kung ano yung energies for you ngayong new moon in Taurus. Ayan, so this is on April 28, 2025 at 3:30 a.m. Philippine time. So alam naman natin, ang new moon is about new beginnings. And this time, it's the energy of Taurus, which is practical, realistic, and stable in energy and focusing on the resources. So, yung iba sa inyo, maaring meron kayong mga siniset na bagong intentions pagdating sa mga goals ninyo because the 11th house is also about your hopes, your dreams, your goals. Some of you, maaring you will meet new friends, new connections na tutulong sa inyo, no? Para maabot ang inyong mga pangarap or yung mga goals ninyo sa buhay. Can be a mentor, can be a friend, a teacher, a trainer that will help you or teach you. Okay? So, meron tong challenging aspect sa second house mo, which is your finances, your resources. Mars is also here. So, Mars in Leo in your second house. Maari kasing may mga times na tinatamad ka. Oo. Na gawin yung mga kailangan mong gawin. Kasi Mars is the planet of action and meron siyang challenging aspect sa Sun and the Moon, which is parang nagmi-mix yung feelings mo na parang may pagka-unstable pagdating sa energy, no? So, for example, ngayon, nung umaga, excited ka, tapos meron ka lang ginawang ibang activity na walan ka na ng gana pagdating doon sa iba mo pang gustong gawin. So, may mga times na hindi mo na maasikaso. Okay? Lalo na kung may kinalaman to sa source of income mo, sa pera mo, sa business mo. Some of you rin, maaring meron challenging aspects sa inyong shared finances. Pwede tong sa pera ng asawa mo, sa pera ng business partner mo, na may nagbago. It's like may nagbago sa kanyang desisyon, may nagbago sa kanyang mga ginagawa. Kaya pwedeng magkaroon ng conflict sa inyo na parang isasabihin mo, bakit mo binago? Bakit nag-iba yung gusto mo? Alam mo yun, minsan it can be frustrating. But if you really want na talagang i-pursue yung mga goals ninyo as partners, kailangan magkasundo kayo. Kasi kung hindi kayo magkasundo, walang masisimulan, walang matatapos. 'Di ba? Oo. So, another thing is, pwedeng merong new source of income for you na susubukan mo na, gagawin mo na. Pwedeng ito ay ipipresenta sa'yo, like i-offer sa'yo ng isang kaibigan. Pwedeng sasabihin sa'yo na, uy, subukan mo tong trabaho na to, or sideline na to, or another source of income, side gig, side hustle, or investment. Pagdating lang talaga sa mga investments, you have to make sure na alam mo yung ginagawa mo, alam mo yung pinapasok mo, at alam mo kung ano yung consequences at yung risk ng investment na papasukin mo. Para pagdating ng in case magka-problema, hindi ka ganun ka parang devastated kasi may mga expectations ka na. What is the energy ng 11th house? 8 of Swords, 2 of Wands. Meron ka talagang ino-overthink na decision. Ito yung nagpapatagal sa'yo eh. Kumbaga, ito yung nagpapastuck sa'yo sa sitwasyon na yan. Na parang, alam mo yung urong sulong, na one time or one day, inspired ka, the next day, tinatamad ka. Okay? So, may mga pagkakataon kasi na madali kang maapektuhan sa nakikita mo or sinasabi ng iba, kahit na hindi mo naman yun personal na experience. Yes, kailangan rin na natututo tayo sa experiences ng iba. But, meron din tayong responsibility sa sarili natin na mag-research, na hindi lang basta-basta maniniwala sa sabihin ng iba na, porket ganito yung experience niya, ibig sabihin, ganun din yung magiging experience mo. So, do your own research and analyze. Use your discernment para makapag-decision ka. What is the energy ng second house?
Oo, some of you, no, merong collaboration, working with others, pwedeng sa social media to. If you are a social media influencer or content creator, or ang trabaho mo, business mo, nasa online, no? So, maaring merong talagang bago kang niluluto, kumbaga, no? So, let's say, inaaral mo yung pagiging digital, ano, ang tawag doon? Digital seller, digital marketing, yung mga ganyan, or anything na hindi mo pa gamay or hindi mo pa alam, na ngayon gusto mong mas maging malalim yung kaalaman mo doon kasi interesado ka. And I feel like this is going to bring you new source of income, a new stream of income. What is the 8th house energy? The Page of Wands, exploration. Some of you, meron kayong i-explore na parang ano to can be a creative idea or creative talents, creative skills mo na hindi mo nabigyan ng chance na subukan or mas lalo mo pang i-discover or pagbigyan ng attention. So, I think now is the time for you na mag-explore, have fun, try new things. This can be yung interest mo pwedeng ano to, libangan na magiging source of income mo in the future. Let's see what else. The answers you need are coming, o darating na daw ang sagot sa iyong mga tanong. Itong mga bagay na gumugulo sa isip mo. Kasi 'di ba kapag mas marami tayong tanong, mas marami tayong nire-research. Kumbaga inaalam natin ano yung sagot doon. Mas ano tayo, mas nag-aaral tayo, mas nagiging curious tayo. You are good enough. Yes. So, may mga times kasi na ang pumipigil sa'yo na i-pursue yung gusto mo is, minsan, iniisip mo, hindi mo kaya or may kulang pa sa'yo. So, you are good enough. 'Di ba? Yung iba nga, sa mata ng iba, may kakulangan sila. Pero, marami pala silang kayang gawin na hindi kayang gawin ng iba. 'Di ba? So, kaya mo yan. O, diba? You unleash your kindest self. This is being kind to yourself. Na, pag naging kind ka sa sarili mo, mas ma-appreciate mo yung sarili mo. Mas bibigyan mo ng value yung sarili mo. Mas lalo ka magiging confident. At dun mo na makikita na marami ka palang kayang gawin. Marami ka palang abilities. Marami ka pa palang kayang ma-achieve. Okay? So, that is your reading, Cancer. Thank you so much. See you again.